Ang atong topic rong gabi mga igsoon, very interesting na sab. Gigamit na ako ng pulong very kay daghan mang buta nga interesante, pero kining hilabihan ka interesante, lahi na siya. Kay naamay mga buta nga maikag ka maminaw, apan kini mas bugat ni siya paminawon. Ang mga topic nato nining milabay nga mga kagabhion, natuman gyud ang function sa basahon sa pinadayag. Mupadayag yun siya. Muna yung function sa pinadayag. Ang natabunan, ipadayag. Ang wa mahibaw, ipahibalo. Ang wala masayris katawhan sulod sa daghang katuigan, karon ato ibutyag. Muna nga, daghang kaayong mahibalo nga, ang ila di ay gipantuuhan kaniadto nga abi nilag tinuod, karon nasabta na nila nga dili di ay tinuod. Unya gisusi pud nato ang mga katarungan. Karong gabi inalipay sad kay ko nga dunay usa sa atong seminaryan nga mitunol sa ako ining libro nga Catechism, ang gisulatan sa pagtulunan sa Romano Katolisismo. Kay kining Catechism naa ginihi ang opisyal nga pagtudlo. Atong gibasa ang sample kay ug ako kung ipakita kaninyo sama lang sa naandan diha sa slides. Kung akong ipakita sa inyo ang diha lang sa slides, makaingon mo nga asa ka na niya kutlo maayo gitong makita ninyo ang actual nga libro. O karon nakutlo na nato sa actual gyud nga libro niya lesson 18 sa Converts Catechism sa Roman Catholic Church. Ngano man nga ang simbahan nagtudlo man kanato nga atong bantayan ang Domingo ingon nga adlaw sa Ginoo. Ang tubag, ang church nagsugo kanato sa pagbantay sa Domingo ingon nga adlaw sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nabanhaw man siya sa adlawng Domingo ug tungod sab kay ang pagkunsad sa balang espiritu sa Pentecostes panahon man pud sa adlawng Domingo. So nangita sila katarungan nga biblikal. Pero ato nang nasabtan nga kaniadto ang maong kasuguan gipasud ni Constantino sa Kristyanismo aron paghiusas pagano og Kristiyano dito sa Romanhon nga imperyo. Simbahan sa Kristiyano adlawng igsisimbas Domingo. Compromise pagminyo. Ni apay laing sample nga akong gitan-aw nga gipakita sa atong igsuon. Ang usa ni ka sample kalabot sa kasuguan nga giusab. Kibali giwa bitaw ang sugo numero 2. Dili ka maglilok og larawan og dili ka muluhod og muyukbo kanila. Nawa naman na dinis Converts Catechism. Giwala ang commandment number 2, gihimong duha ang commandment number 10. Dili ka mangibog. Kanang thou shalt not covet sa commandment number 10 sa Bible, gihimon na nilang duha ka buok sa Converts Catechism o gihimon na nilang dili ka mangibog sa butang sa imong igsuon o sa imong higala, imong isikataw, ayaw pud ka ibog sa iyang asawa. Sa ato pa, 1 and 2 ang gihimo nila sa number 10. Karong gabi una, interesante nga topic sa pas akong giingon. Kaya ang upat ka kabayo sa pinadayag, tubag ni sa pangutana sa atong igsuon ni atong isang gabi. May igsuon man ta, may seminaryan man ta ng utana. Pastor, diin man gikan ang daghang mga relihiyon. Nga usaraman ka Ginoo, usaraman ka Biblia, nganong nadaghan naman ang relihiyon. O niya akong giingnan to atong igsuon, niya man tingali siya niya, baka. Thank you. Niya, akong giingnan nga, huwata lang, di lang nako alang-alang og tugag kay us kagabi igyud ang atong igahin ana o sa kalikturan gyud. So karong gabi una ang tubag ni ining pangutanaha. Nganong daghan mang denominasyon nga usa ra man ka Dios o sa ka Biblia o sa ka Hesus. Well, ang gisgutan diha denominasyon naman ang Christian Church naman na. Apan ang relihiyon gyud ubay-ubay. Ang akong nahibawan sa kanang ug mo study mo sa theology,
kanang ginganlan og world religions. Ang pag-study ninyo sa lain-lain nga mga relihiyon sa kalibutan, doon nagi at least 14 kadagko nga mga relihiyon sa kalibutan. 14. Ang leading niini sa gidaghanon ang Christians na ay more or less 1.7 billion Christians around the world. Ang sunod niya, ang gingalag Islam. Nag-claim po sila nga naa sila about 1.2 billion. Ang sunod nila, ang Hinduism, ang relihiyon sa mga Bombay, mga India. Kanang relihiyon sa Bombay, lahi sa Christian, lahi po sa Islam. Kaya ang Bombay, daghan kay na sila giisip nga Dios, kay polytheistic man na sila. Posible gani nga ang uban nato sumala pa sa relihiyon sa Bombay, posible gani nga ang uban nato dunay binhi sa Dios diha nato nga ug madiskubrihan na mahimo kang usa ka lain pang persona sa Dios nga minibutho sa atong panahon mo naginganlan nilag mga hindi guru. Guru mao nay pinulungan nga gikuhaan nato sa atong Tagalog nga pinulungan sa magtutudlo, guro. Sa hindi nga pinulungan magtutudlo, pero ang guru, religious teacher. Muna ikahulugan niya. Anyway, ang sunod ni ana ang Buddhism, relihiyon sa mga Buddhist, nga na-confine po na sa Myanmar, sa Thailand, sa Singapore, o sa uban pang mga Buddhist countries. Na ay Cambodia, na ay Laos, na ay Vietnam, Buddhist po ang uban diha. Apan, ika-4 or ika-5 na siya kinadak ang religion. Na nagsunod ana ang uban, Judaism, Jainism, hastilan ang Confucianism sa mga Chinese, ang Shintoism sa mga Hapon. In short, sa relihiyon nga major, nga dili lamang sa Kristyanismo, ubay-ubay na nga sanga. Na, ug muari ta sa Christian, hilabihan daghanang denominasyon o sikta. More or less 1,500 ka Christian denominations and sect. Ang Kristyanismo nabahin mismo sa major nga division. Ang first, mao ang Roman Catholicism. O ang Catholicism mismo nabahin na po na, dunay Roman Catholicism o dunay Greek Orthodox Catholicism. Orthodox po na sila. Muna yung Coptics dito sa Egypt, apan Orthodox dito sa Russia. Ang mga tao na ngawa mo pailalom sa papado sa Roma. Diris Pilipinas, gingalan po na silag Pilipinista or Aglipayan. Kay si Gregorio Aglipay, usa ka pari nga Pilipino, panahon sa mga katsila, di man siya mosugot nga ang mangulo sa simbahan, ang diktasyon gikan sa diktasyon nga sundon sa simbahan ang gikan sa Roma. So, ingon siya, Pilipino ta, independente ta, busa, kinahanglan, naapoy atong simbahan. So, muna'y sinugdanan po sa gingalag PICC, Philippine Independent Catholic Church, under kang Father Gregorio Aglipay. Apan sa pila ka tuig, ang Philippine Independent Catholic Church dili na kay Aglipayan lang, kay daghan naman pod ang gustong maindependente gikan sa kang Aglipay. In short, nagsanga-sanga na ang daghang pagtulunan. Gani ang sa history gyud sa kasaysayan atong tres apon karon, ang Christianity nabuak sab na panahon sa German Reform Movement ilalom sa kang Martin Luther. Muna'y pagsugod po sa gingalan natong Reformation, kundi beginning of the Protestantism. 16th century, dito magsugod sa Germany. Nabahin ang Kristyanismo, Roman Catholic, doon na nadaay Orthodox Catholic dito sa Greece o sa Russia o sa Egypt. Unya, na ano po ron ang Protestantism, another major branch. Unya, ang Protestantism, sa naglawig ang katuigan, nagkasanga-sanga o hilabihan kadaghang sanga. Mauna ang ato i-trace up karon. Akong gihatag kaninyo ang kinatibuk-an sa hulagway, mubalik tas detalye sa sinugdanan ining pagkabahin-bahin sa mga reliyon. Unsaon manato pagpangita ang unsaon man nimo pagpangita ang imong simbahan kung ikaw bag-os o sa kalugar. Labihan ka sayon,
og moadto ka anang lugara, mo browse ra ka sa telephone book. Ngita ka diha, og Katoliko ka, mangita ka sa telephone book, ihatag diha ang address sa imo. Og protestante ka, mangita sad ka. Gani na ay mga newspaper, gi-advertise ang ilang mga services. Ibutang po na nila sa newspaper. So, ang pagpangita sa imong simbahan, dili lisod, mangutana kag pulis, sayon. Mutanaw kag newspaper, makita nimo. Mutanaw ka og telephone directory na apod. Gikan sa A hang to the Z. Gikan sa Assemblies of God hang to the Zionism. Daghan kay na. Apan ang pangutana sunod, ang kasarangang tao malibog yun sa kadaghan sa mga simbahan. Tinuod man gini. Kinsa may di malibog nga. Ug wa pa kay kituuhan, unya gusto kag mutuo, gusto kag mahimong sakop og relihiyon, magkalot-kalot imong uloy. Asa man ini ako, ha? Muna nga, pahaom-haom na lang po sa hilig ang uban. Pahaom-haom sa hilig. Ang uban mudawat og Christian religion, ang uban sad mudawat og dili Christian. Sumala na lang sa ilang ganahan. Pero higala tultihan ta mo, ang pangutana. Nakapamalandong ka ba unsaon nimo pagpangita gyud ang kamatuoran o kamatuoran gyud ang imong gipangita, dili kay kanang relihiyon lang nga gusto nimong apilan. Kay og mangita ka lang relihiyon nga gusto nimong apilan, ang maka-attract sa imong atensyon mo na imong sundon, kay na-attract mo ng imong atensyon. Pareha ni John Lennon, ang bantugan nga composer sa mga awit sa The Beatles. He was born Catholic and he grew up in Protestant America. Apan sa nagtubo na siya, na-attract siya sa Eastern religions, labi na gyud sa Yuga o sa Krishna. Muna nga, nahimo siyang Krishna. Sa nahimo na siyang Krishna, wa na siya mutuo ni Kristo, kaya ang iyang Diyos si Krishna naman. Muna nga, gikumpuso niya ang alawiton. I really want to see you, Lord. Hari Krishna. I really want to see you, Lord. Hari Krishna. Og ni-appeal siya ni anang prayer sa mga Krishna, Eastern religions, nga magpungko na gani kuno kag ingon ana, sulod sa dugayng panahon, lingkod ingon ana. Mangadji ka lang sa pangadjiun sa Krishna. Krishna, Krishna, hari-hari. Krishna, Yuga, hari-hari. Ana, naimula ng balik-balikon. Magsikag balik-balik, ana, kana po imong isulti balik-balik, madugay, makaamgo ka, bisang pag nagubot ang imong palibot, maayo ang imong concentration, kay giguyod ka na sa Ginoo ngadto sa langit. Pastilan po ng kan John Lennon, gi-criticize na niya si Kristo. Kay mas well-known pa kuno ang Beatles, kay kang Kristo. Muna ang sample, higala. Kung gusto ka mangitag kamatuoran, pangita ang kamatuoran sa Biblia, dili sa mga simbahan. Kaya sa simbahan ka mangita, malibog ka. Pero mangita kas kamatuoran, dihas Biblia, mutug-ani mo ang Biblia, ang sunod nimong pangutana, moingon kapag suti, Pastor, tanang pundok man, nagamit mas Biblia, di samot noong tagkalibog ini. Tanang pundok man. Mogamit mas Biblia. Correct. Pero sultihan ta mo, sa Amos 3, versikulo 7, giingnan ta, ang tagna sa Biblia nagpahayag sa tinaw, ngano nga daghan karon ang denominasyon. Ato ng 3 apon. Pangutan-o nato si Biblia, kay iya man kaani sa Dios, ang Dios mutugan man kas tinuod sumala sa Amos 3 bersikulo 7, di man siya mutugot nga naay mahitabo sa yuta nga dili niya itugan sa mga manalagna. So pangutan-o natong mga manalagna nga nagsuwat ining Biblia, mga propeta, mga manalagna, unsa may inyong ikatug-an namo karon? Kalabot sa kasaysayan sa mga denominasyon kon relihiyon. Ang Amos 3 versikulo 7 nag-ingon, sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa, gawas ko ng iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. So makaayo gud ay kaayo nga atong tan-awon ang basahon sa tagna,
atong ablihan ang pinadayag, atong pangutanon si Daniel, kay kana sila manug-an gina sila nato. Okay, unahon nato ning pinadayag 6. Ang Dios naghatag og tubag sa atong pangutana aron di ta malibog. O giablihan niya ning pangutanaha pinaagig panan-awon sa kang Juan. Panan-awon nga simbolo ang nakita ni Juan apan nag-trace up ang maong kahulugan sa simbolikanhon nga panan-awon, nag-trace up sa kasaysayan sa pundok sa Dios. Okay, unas tanan, ako mong sultihan. Ang katawhan sa Dios, sa daang tugon, ginganlan sila og mga Israelhanon. Ang pinili nga katawhan sa Dios, Israelhanon. So ang Biblia, kanang mga Israelon ng mga Hudiyo na. Ang Biblia, produktos mga Hudiyo. Si Jesus mismo nga atong manunubos og Dios, anak sa mga Hudiyo. Kay si Maria og si Jose Hudiyo. Munang giingon ni Ginoong Hesus, ang kaluwasan naabot kanato pinaagis mga Hudiyo. Ang buot niya ay pasabot, kanang Biblia nato ingon nga Kristiyano, produkto na sa mga Hudiyo. Kay silang tanan nga nagsuwat sa Biblia, gikan kang Moises hangtod ni Juan, pulos gina sila Hudiyo. Duhara ka buok ang naas Biblia nga dili Hudiyo ang author. Ang usa ni ini mao si Ruth sa daan tugon. Dili si Ruth Hudiyo. Apan naasawa lang siya Hudiyo. Na umagad og Hudiyo nga si Naomi. Ang ikaduha naa sa bag-ong tugon si Lucas. Kay si Lucas dili usa ka Hudiyo. Cypriot siya taga Cyprus. Apan na-convert sa relihiyon sa mga Hudiyo ug nahimong historian sa New Testament kay nahimong man siyang kauban ni Apostol San Pablo nga kanhi manlulutos nga si Saulo sa Tarsus. Munay kaagi. So duha ka ngalan sa Biblia ang sinuwat og dili Hudiyo. Ang Ruth ug ang Lucas ug ang buhat. Tulo. Kaya ang buhat ang nagsuwat ana si Lucas mansab. Apan si Ruth nga dili Hudiyo nahimong linya sa apuhan ni Kristo. Kay ang iyang nahimong ikaduhang bana nga parinti ra pod sa iyang namatay nga bana, ang parinti ra man pod sa iyang ugangan nga si Boaz. Si Boaz mumunay apuhan sa apuhan ni David, nga si David mumunay apuhan sa apuhan ni Ginoong Hesus sa channel sa genealogy ni Maria. So in short, bisan pag si Ruth dili Hudiyo, nakaliwat siya Hudiyo kay naasawa man siya Hudiyo. Si Lucas dili Hudiyo pero konbertido siya sa Hudiyo ug nagkuyog siya sa magwawaling Hudiyo nga mao si Pablo, siya historian. So in short, insakto ang giingon ni Ginoong Hesus. Ang atong kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Ang buot ipasabot, ang atong gituuhan, pinadayag, kinatibuk as Biblia, produktong Hudiyo. Sabtanan ninyo na. Okay. Sa nasabtan tanana, ato makita karon ang pinadayag. Sinuwat pod sa usa ka Hudiyo nga si Juan. Apan, ang pinadayag, nagtugan kanato sa kaagi aning relihiyon nga unta relihiyon nga iyas mga Hudiyo. Apan ang mga Hudiyo naglagot ining relihiyon na. Nganong naglagot man? Kaya ang ilang ang ilang giisip nga usa sa ilas si Ginoong Hesus, nangureksyon man sa practice sa mga Hudiyo. Nangureksyon, grabing kinureksyon ni Ginoong Hesus. Kaya ang binantayan sa Hudiyo kasuguan sa Dios, litra por litra. Apan ingon ang Ginoo, dili litra ang bantayan, ang prinsipyo. Kay sa Hudiyo, makasupa ka lang sa sugo nga nag-ingong dili ka magpatay kung muutang gikag kinabuhi sa lain tao. Mauna siya ang ilang interpretasyon. Si Ginoong Hesus na ingon man dili, nagtanaw ka lang uban sa kasilag ug pagdumot sa imong igsuon. Nakasala ka na batok sa sugo nga nag-ingon dili ka magpatay. Ha? Nagdumot ka lang? Nakasala ka na sa pagpatay? Grabe ang elaboration ni Christ. Di kadawat anang Hudiyo. Ingon si Ginoong Hesus,
ang sugo nag-ingon dili ka manapaw. Para sa Diyo, ang masakpan ra nga naay relasyon nga dili sa iyang bana kun dili sa iyang asawa. Ang masakpan ra mooy batuhon sumalas kasuguan. Mo katong babae diha sa buhat sa Juan 8, ilang giguyod sa tubangas Ginoo kay nasakpan. Naay kapakighilawas nga dili niya bana. Giguyod kay batuhon. Apan si Ginoong Hesus nag-ingon, bisan kinsa ninyo nga magtan-aw sa usa ka babae nga dili inyong asawa ug ang huna niya nagtrabaho nagmaot, muna higala ako monsultihan. Kamong manan-aw og pornography, ma-internet o bisan asa, ma-video, unya mag-imagine na magmaot samtang gatan-aw anang mga butanga sa Biblia, nakasupak na ta sa sugo nga nag-ingon dili ka manapaw. Ingon ka, grabe naman po na pastor. But that is how Christ interpreted the law. Ug supak na sa interpretasyon sa mga Hudyo. Muna ang mga Hudyo di ganahan niya. Pero ang relihiyon ni Kristo higala, wa man gid siya magtukod og relihiyon. Iya man lang gidang mga tao balik sa tinuod nga relihiyon. Apan ang unag yung higayon nga ginganlan sila Kristohanon, diri sa buhat 11:26. Akong basahon ha. Sa dihang nakit-an na niya sa Paulo, gidala niya siya sa Antioquia. Si Bernabe ni Barnabas, kita niya si Saulo, katong manlulutos. Gidala niya siya ngadto sa Antioquia. Sulod us katuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gitudluan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, page 169 ining inyong Bible sa New Testament. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia. Ang first time nga gigamit ang ngalang Kristohanon sa mga nituo kang Kristo, dito na magsugod sa Antioquia panahon sa pagwali ni Pablo o ni Barnabas. Paul and Barnabas, nagwali sila sa Antioquia. Primero tong ginganlan sila Kristohanon. Prior ana, ang mituo ni Kristo, wa nganlig Kristohanon. Ginganlan sila sumusunod sa dalan. Followers of the way. Gay si Kristo, nag-angkon man sa Juan 14, versikulo 6. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So tanan nga mutuo ni Kristo, ginganlan sila sumusunod sa dalan. Followers of the way. O kanang the way, ginganlan na sa buhat og sikta, denominasyon, opsyot sa Hudyo, opsyot sa Judaism. Mabasa nato na sa buhat 24, versikulo 14, pahina 187 sa inyong Biblia. Hinoon, ang kunon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan pinaagi sa pagsunod sa dalan. Kung inyong tanawon ang inyong Bible kanang word nga pagsunod sa dalan, makit-an ninyo sa page 187 sa Bible nga naas inyong kamot nga kanang pulong dalan gikapitalize nga ano man na proper noun ngala na sa pagtulunan o relihiyon o sikta nga nisunod kang Kristo. Akong basahon pag-usab ha, buhat 24:14, hinoon ang kunon ko dinis imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan pinaagis pagsunod sa dalan, kapital, nga ilang giingon nga bakak kuno. Nagtuusab ako sa tanang butang na sulat sa balaod ni Moises ug sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta. Sa in-English nga Bible sa King James giingon, I was a follower of the way which the Jews could accept. Sa Binisaya pa na, nahimo kong sumusunod sa dalan, capital letter D, the way, capital letter W, nga gitawag sa mga Hudiyo og sikta. Ang ilang gihuna-huna, kini si Kristo naghimog sikta kun relihiyon. Apan ang ato basa kaganina sa buhat 11:26, kanang mga tawhana primerong ginganlag Kristohanon didto sa Antioquia. Human ana Kristohanon na dayon ang gitawag kanila. Now, ang pangutana,
Sa ato pang mga sumusunod ni Jesus, ang mga kumbirtidos mga apostolis, Kristohano na ang ngalan kanila, sugod sa Antioquia, sumala sa buhat 20, versikulo 26. Tanaw na to ang sinugdanan, unsa may nahitabo ni ining pundok sa katawhan sa Dios nga sumusunod ni Kristo. Roman Empire niya, hinumdumin ninyo, ay ninyo kalimti, nahitabo ni tanan sa teritoryos Roma. Kaya ang Roma may hari sa panahon sa mga apostolis, sa panahon sa pagkamatay ni Kristo, sa panahon nga kapin sa 500 katuig gikan sa 168 BC hangtod sa 476 AD. Christian ang teritoryo, apil ang Holy Land nga mao ang nasuwat sa Biblia. Kristohano na nga teritoryo. Okay, atong tan-awon ang hitabo. Ingong pas pinadayag, pinaagi sa simbolos upat ka kabayo, gipadayag sa Dios ang kasaysayan sa Kristyanismo dihas Biblia. Wow! Upat ka kabayo, pastor? Syaro, atong sundo ng istorya ni ang primero. Ang upat ka babayo sa pinadayag, nagrepresenta sa upat ka sunod-sunod nga panghitabo sa kaagi sa pundok sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, ang first 4 horses sa pinadayag 6, nagsimbolo sa upat kahugna sa kasaysayan sa Kristyanismo, gikan sa panahon sa mga apostolis ug sa pagdagan sa katuigan. Ato ng subayon ron kay interesting kay ni nga event higala ni adiring giingon. Si Jesus nag-abri ni ining timre sa tagna may tungod sa iglesia Kristyanismo. Sa pinadayag 6, si Juan gipakita, giingnan siya tan-awa, ni ay sinulat nga na ay 7 ka timre. Timre gani, silyo. Ang makatangtang ini nga timre, ang kordero gyud sa Dios ra. Pinadayag 6:1, nakakita ko sa diha nga ang kordero mibukhad sa usa sa 7 ka mga timre. Ang kordero ra sa Dios mo'y makatangtang sa timbre. Sa ato pa, ang makaabli sa silyo, ang kordero ra. Nahibaon naman nato nagkinsa ng kordero, di ba? Ato naman gitunan sa milabay maggabi. Kinsa gani ng kordero? Si Ginoong Hesus. Ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan. Ang kordiros pinadayag. Sira po ang nailyabi aron maablihan kining mga timris pinadayag 6. Ato tanawon pag-abli nas kordiros 6:1, nadungog ko ang usa sa upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon sa tingog nga daw dalugdog. Juan, umari ka. Wo, 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 wo. Daw nagdulugdog man kuno. Ako lang pong gisundog-sundog. Pero si Juan nakakita, dakong tingog sa manulunda. O marika, pag-adto ni Juan, ingon siya, ug akong nakita ang puting kabayo. Juan, pinadayag 6:2, nakita akong tanawa ang usa ka maputi nga kabayo, ug ang nagkabayo niini may pana, ug kaniya gihatag ang usa ka purong-purong, ug siya milakaw, ug nagmadaugon, ug aron sa pagpanaog. Video. Wa pay screen, wa pay flat screen, wa pay box. Nakakita nagsini. Wa pay tilon. Nakakita nagsini si Juan. Giingnan siya manulunda Juan, ari, diri. Tan-awa ra ning gipang ablihan nga timre sa kordero. Pag-adto niya gitan-aw niya ang unang timre, uy, puti nga kabayo ang nagsakay. May purong-purong sa ulo, dunay dalang pana. Unya milakaw nga nagmadaugon ug aron sa pagpanaog. Muna akong giingon ninyo. Ang naka-interesting sa propesiya, kay ang simbolo di nimo masabtan ug wa kay giya. Salamat nga naa kanato ang liabi pinaagis kordero nga mao si Kristo. Alang sa inyong kasayuran, simbolikanhon kining puti nga kabayo. Og simbolikanhon ka ng pana ngayang gidala, simbolikanhon po ng purong-purong siyang ulo. Unsa maning simboluha? Unahon nato ang puti. Ang puti, simbolos pagkaputli, kaulay, kalimpyo. Why mansa? Mauna ang simbolo sa pagtulon ani Kristo, dayong biya ni Jesus. Wa ginay sagul, wa na mausab sa paganismo. Pure kana, unadulterated doctrine of Christ. Putli. Unya ang mao nga simbolo, nagsakay man ang
nagsakay ni ini dunay pana sa ato pa kanang relihiyon o Kristyanismo nga putli nahimo na siyang madaugon. Nganong madaugon man? Gubat man ang iyang giatubang. Alang sa inyong kasayuran higala, ang simbolo ni ining silyo numero 1, puti nga kabayo, mao kana ang ginganlan natog ang iglesia sa 1st century AD. Pagbiya ni Kristo, 31, namatay siya, 31, nikayab siya langit, 31, unya, gibiyaan niyang mga apostolis nga iyang gisugo, giingnan niya, o madto kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo maayong balita, lukpan ninyo tanang katawan, itudlo ninyo ang akong gitudlo kaninyo, ug makasabot ng mga tao, pamautismo mo kanila sa akong ihatag ninyo ang akong gahom, ug bautismo ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Mateo 28:18 hangtod sa 20. Naana ang sugo ni Kristo. Mauna nga ang iglesia, ang Christian Church sa 1st century, mao ang simbolo sa puti nga kabayo. Ang pagtulunan kung Kristyanismo, nga wag yun masimbugi ang ilang doktrina, gawas sa pagkaputli sa pagtulunan, gikan kang Kristo. Wag yun masagulig bisag unsa. Nagmadaugon mo ng pana, o nagmadaugon mo ng purong-purong, kaya ang iyang kalaban nga dagko, ang iyang kalaban sa relihiyon sa paganismo sa Roma, na pildi niya. Ang iyang kalaban sa gnostisismo sa Grigo, napildi niya. Ang iyang kalaban sa fanatisismo sa mga Hudyo, napildi niya. Nimbarog ang Christian Church sa 1st century. Nga matod pa ni Edward Gibbon, ang church historian, by the end of the 1st century, ang Christians in Roman Empire rose to about 6 million. Grabe daghan ano? Gikan sa kapinrain taon sa 300 kabuok, pagbiya ni Kristo. Dayong pagkamatay ni Juan, near the end of the 1st century. Kay namatay si Juan tingali 97 or 98 AD. Dayong kamatay ni Juan, ang Kristyanismo milukop na sa tibuok Imperius Roma, nga matod pa ni historian Edward Gibbon, they rose to about 6 million sa Roman Empire alone. Wow! Pagkamadaugon, simbolo nga ang putli nga iglesia, nga wa masimbugi ang ilang pagtulunan og bisan gamay nga buling. Kay prisko gikan sa kamot ni Kristo, giwalis mga apostolis, midaog batok sa iyang dagkong mga kalaban, ang paganismos Roma, ang gnostisismos Grigo, ang fanatisismo sa mga Hudyo. Iyang nangapildi ni abot siyag 6 million kabuok, 1st century AD. But ang punto yun, he was a winning and a fighting church, but he maintained the purity of the Christian doctrine. Munang puti siya nga kabayo. Nakuha na ninyo karon. Interesante kayo ng mga kabayo sa pinadayag 6. Ang primero di ay nang hugna sa Kristyanismo nga gibiyaan ni Kristo, ang Apostolic Church. Wow! Tanaw na itong ikaduha. Kung mauna ang pure faith sa panahon sa mga apostolis, mauna ang puti nga kabayo, gikan sa 31 AD hangtod sa 100 AD, ato kunong subayon karon ang nahitabo sa ikaduha nga kabayo. Abi ninyo, kini nga pinulungan ang paglukop sa mga Kristiyano sa kadali kayo, 69 anyos ra guna, gikas 31 hangtod sa 100 AD. 69 anyos ra, apan nalukop sila. Gani ang usa ka historian nga Romanhon, misuwat siya ni ining pulunga. Kamong mga Kristohanon, bisag asa naman mo ron, lukop-lukop naman mo. Naamos among kasundaluhan, naamos among navy, naamos merkado na maligya, naamos mga tindahan, nagnegosyo, naapod mo sa Senado, naamos university, mga professor o mga estudyante, bisag asa, naaman mo. Grabe na hibo ang mga Romanhon, kay ingon pa nila, gamay raman ni kay sinugdan karon nalukop-lukop naman. Tinuod ang gisulti sa Biblia. It was a winning church, simbolos iyang pana, simbolos iyang purong-purong sa nagsakay sa puti nga kabayo. Wow! Atong susayon. Sa Buhat 5, versikulo 14, ingon pa ni Lucas nga nagsuwat sa basahon sa Buhat, og misamot kadaghan ang mga magtutuo nga nahidugang sa Ginoo, mga panon sa mga lalaki og mga babae, og giingon pa diri,
kusog ang pag-uswag sa Kristyanismo sa unang gatusan katuig. First century Apostolic Church. Wow! Grabe ang power sa mga apostolis. Wali ni San Pedro o sa kabuntag, 3,000 ang nakabig. Usara kawali, 14 ka pinulungan ang naminaw. Kay usara iyang sirmon, nagsirmon ra siya sa pinulungan sa Hudiyo. 14 ka nationalities ang nanambong. Naunsa ba nga ang 14 ka mga nationalities? Wa man unsay translator si Pedro ang ilang paminaw sa wali ni Pedro. Parihamas ilang pinulungan. Milagro. Munang giingon sa uban, gift of tongues. Para nako dili to gift of tongues. Nga naman, kay si Pedro nagwali sa usara ka pinulungan. Apan ang naminaw, nakabati sa ilang kaugalingong pinulungan. So it was not gift of tongues, it was gift of hearing. Ang nahitabo sa Pentecostes. Gasa sa pagpaminaw. Mura gibutangas Ginoo translator ang imong daunggan. Usara ka walis pinudong ang Hudiyo, ang naminaw nga taga Grisya, Grisyan iyang paminaw. Ang naminaw nga nagsultig Latin, Latin iyang paminaw. Ang naminaw nga taga Cyprus, Cypriot ang iyang pinaminawan. 14 ka nationality sumala sa buhat dos. Ingon ana kagamhanan ang pure, unadulterated Christianity of the first century. May gahom ang simbahan kung ang lalaki babae mohatag sa ilang kasing-kasing ato kang Kristo. Ang epekto sa usa ka Kristohanon nga magsugilon sa maayong balita ngadto sa uban, gamhanan, og kung dili nila ipauyon-uyon, di sila mo padala-dala ang kamatuoran dihas ilang kinabuhi, ang iglesia dunay gahom. Ang buti pasabot ani, kung ang putli nga doktrina nga gitudlo ni Kristo, mauro gi ato itudlo sa mga tao, may gahom na. Pero magpauyon-uyon ka na ganis mga tao, kay mo ingon ng mga tao nga, may unta, gusto naman ko anang inyo, gusto naman ko maapil, pero ay lang guna ninyo giapil ng baboy, oy. Gusto man unta ko anang inyo, pero ang problema lang inyo, kay mapugos man lagi tagsimbag sa bado, saon to man na, igsoon. Kung imong ikompromiso ang pagtulunan nga gikan kang Kristo, huwag gahom ang Ebanghelyo. Ang gahom sa Ebanghelyo, naani mo masukod kung barugan mo ang kaputli sa gitudlo ni Kristo. Mauna ang pagkamananaog sa first century church. Ingon si Kristo, kung kamo magpadayon yun sa pagtuo, dili matarog, malig-on, dili mubulag sa paglaom sa maayong balita, nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali nga tustanang binuhat sa silong sa langit, ug nga niini ako si Pablo, nahimong ministro. Matod pa ni Pablo, sa iyang panahon, ang maayong balita, gikawali na niya sa tanang binuhat sa silong sa langit. Grabe po na. Sa ito pa tibuok kalibutan na. Sa may tibuok kalibutan sa panahon ni Pablo. Roman Empire. Muna tibuok kalibutan. Kaya nakasiguro mo ang tangwa magit sa kaabot sa Pilipinas. Nakasiguro man tangwa magit sa kaabot sa Amerika. Pero sa iyang panahon, ang gingalan niya, tanang binuhat, ang mga taong nahibaw niya dito. Naabot na sa Ebanghelyo matod pa niya. Sa Colosas 1:23, the gospel has already been preached to the last creature on earth at the time of Paul. Grabe nga claim, no? Atong padayon no nagala. Ikaduhang timbre, wow! Nawa na to, ang puti nga kabayo, off the screen na. Ingon si Juan, unsan po kay sunod ini? Tsug. Naa na po ini sunod. Puwa nga kabayo. Misunod, pinadayag 6:4, miglugula ang lain nga kabayo nga mapula o ang nagkabayo nini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay di asyuta. Wow! Ang gihimo nining puwa, giwa niya ang pagkigdait, giwa niya ang kaluoy, giwa niya ang puangod, gihimo niya nga ang mga tao makahimo na pagtinanaway bisag magbuno. Sabi ninyo kung sa kahulugan na naigala, ang kanang nagsakay niya ng daag espada, mauni. Ang aron ang mga tao magpinatyanay ang usas-usa, siya gihatagan og usa ka dakong espada ang nagsakay sa kabayong puwa. Puti ang kabayo sa primerong timbre. Madaogon ang iglesia nga putli.
apan nahimong puwa after 180. Ngano man, ang mga Romanon wa kaagwanta. Ingon sila, nadaghan naman ni kaing mga tawhana, ulipon ta man ni. Pamatyon ta ni sila. Nahinumdum mo nga naaman po na sa daan tugon. Sa dihang nadaghan ng mga Hudiyo dito sa Ehipto, niingon po ang mga Ehiptohanon, nanaghan naman noon ni mga tawhana. Ug mudaghan pag ini sila mga kusgan raba kay ang ilang ang atong bugat nga trabaho mumay atong gipanghatag nila. Ang maay tingali mangita tagpaagi nga anamon ta ni silag puo mutong misugo ang paraon. Ang tanang batang lalaki nga matao, patyan ninyo ha, gisultihan niya ang mga mananabang. Gisugo sa Ehipto. Maumaurag yung kagiha, pagkaamgos mga Romanon, naman ibisan asa ang mga Kristiyano, anamunta ni silag patay. Ilabi na gyud mga higala, ang mga Roman emperors nga pagano gyud kaayong dagko. Nahibaw ba mo? Si San Pablo namatay 54 AD pa. 33 anyos ra gikan sa pagkayab ni Kristo. 31 anyos ra gikan sa pagpangulo ni Pablo sa pagbato kang Esteban. Siya may nangulo atong nagbato kang Esteban. 33 AD man to. Apan si Pablo nagwali siya 31 anyos ra, daghan siya gitukod ng mga Christian churches, Colossae, Corinth, Philippi, Thessalonica, Rome, kanang mga iglesia gipangwalihan na ni San Pablo. Nawali, nakatukod siya mga 15 kasimbahan sa iyang pagka-itinerant evangelist. Katapusan ingon siya, iabot ko ning ebanghelyo sa Roma. Munang prisuhonon siya, ningadto hangyo siya sa Roma, gitugutan siya, munang gipaadto siya sa Roma, o dito sa Roma, nagwali siya, nga mismo gani si Gobernador Festus, niingon lang pagsulti, Pablo, huna ba nimo? Madara ko nimo sa usalang kapag approach, sa usalang kapag wali, usalang ka testimonyo, nasayop ka. Ingon si Pablo, dili ka ikaw lang, giandom ko nga kamong tanan, diris gingharian. Makabig. Ingon si Festus, hala, pahawa sa, tawgon tara kag balik. Muna giingon nga, si Festus hapit unta, maluwas, makabig ni Pablo. Pero nganong naunta man, kawa, mangyod makabig. Unta ra. Kanang unta igsuon, bisan pa nag-20 kasako, nga unta, wa gyud makabig. Nga may mga tao nga unta ra. Hapit na, mabautismohan na, unta. Pero nga nung unta raman, kawa mang yun. Okay, atong padayon na ni, kay interesante ni, unsay gibuhat sa Romanhon. Ilang gipersecute ang mga Christians, munang puwa ang kabayo. Gipersecute nila, sa unsa pagi, pamat yun. Abi ninyo, kanang Coliseum type of entertainment, nga naay dinuguay nga makita nato, ang urig-ana ang Roman Empire. Og moadto mo karon sa Rome, tua pa didto ang Colosseum. Ruins na lang. Apan makita nimo ang ruins sa Colosseum nga dako kaay na, naglaray-laray ang mga hagdan og mga lingkuranan diris ibabaw kay naa sa tunga diris palibot manan-aw mga tao naas tunga ang mahitabo nga ilang tan-awon. Unsa may ilang tan-awon diha pinatyanay. Og gusto mong mutan-aw ana nga klase sa entertainment, tan-awon ninyo ang salidang gladiators. Kanang gladiator type of entertainment, munay style sa mga Romanhon. Mutanaw sila, ug mga taong magpinatyanay dito nga. Mutanaw sila Kristiyano nga mulaban sa iyang pamilya, ug panalipdan niya ang iyang pamilya gikan sa mga leon. Tagaan siya sa Romanhon og armas, unya ingnon siya, og mapatay nimong leon, libre imong tibok pamilya. Apan kung dili nimo mapatay ang leon, kamong tanan kanon sa leon diha. So singgit pong mga tao kung ingon ana ang makitaan. Dakpon ang Kristohanon isud sa amphitheater, pagsud sa amphitheater, tagaag armas, unya ipagawas ang leon, makig-away ang mainlaki, ug mapildi niya, ug daghan po mga istorya ana nga naa sa history books. Usahay ug wa nay mananap, tao versus tao. Kay ilamang himuon nga kining mga tawhana mura lang ilang gibuhi, gipakaog maayo, gitun-an nila pagtinigbasay, gitun-an nila pag-away aron nga inig-abot sa mga pista nga dagko sa mga Romanhon.
Tanaw na nila. Unya, samtang magpinatyanan na, sininggitay ang mga tao mo na giingon nga, giwala niya ang aron ang mga tao magpinatyanan yung usa sa usa, gihatagan siya dakong espada, simbolo sa grabe nga persecution, grabing pinatyanay, second aspect of the history of the church. Wow! Grabe man higala. Natuman mangyud sad ni. Matod pa ni Eusebius o sa ka-church historian, we saw the most marvelous inspiration, a force which was truly divine, and the readiness of those who had faith in the Christ of God. Nga naman, kay ang taong mamatay immediately when sentence had been pronounced on one group, another party came before the tribunal acknowledging themselves to be Christians. And remaining unmoved before dangers and torments of all kinds, indeed they reasoned with joy the final sentence of death. Ang iyang buto pasbut, they sang hymns and offered thanksgiving to God at all until their last breath. Ang iyang buot pasabot, ang mga tao nga gilutos, wa mo give up sa ilang pagtuo. Mahurot ning pamilyaha, na ano po'y lain nga mubutho. Nainomdo mo sa akong giingon ninyo. Ang usa ka Christian nga gitorture, giingnan siya pagsulti, ug mobiya ka sa imong pagkakristohanon, dili ta kaputlag liog. Pero mupadayon ka, potol gini. Ingon ang Kristohanon, wa man ninyo huna-hunaa. Magsigi mog patay namo ang among dugo muto sa yuta. Inigtuo sa among dugo sa yuta, mura na mog nagtanom og binhi sa Kristyanismo. Kaya ang Kristyanismo nga muulag dugo, muturok man ang dugo, daghan pag hinagmahimong bunga. Nisamot kadaghan ang Kristohanon sa panahon sa inihaway. Panahon sa persecution. Muna'y nahitabo higala sa second seal, ang kabayong pula, namansahan sa dugo ang kasaysayan, pinaagis, persecution sa mga Kristohanon. Si Pablo, 54 AD, gipalungguan ni Emperor Nero sa iyang ulo dito sa Roma. Some years later, about 12 years later, si Pedro, gipalungguan, gipapatay na po sa emperador. Unya, sa patio na siya, ingon siya, ayaw ko ninyog ilansang, samas akong Ginoo kay dili ko takos, nga mahimong sama niya. Kung ilansang man lang ko ninyo, ilansang ko ninyo nga tuwad. Muna ang tradition, meaning ang extra biblical materials nagtugan nato nga Peter was crucified in Rome upside down. Gituwad. Di man po siya masugot. Nga tindog ang paglansang niya kay matod pa ni dili ko takos, gilimod gan akong Ginoo paglansang niya. Nya inyo kung patyon pareha niya, layo ra na, ay ko ninyong sunduga kay di ko kay sundog niya. Kung ilansang magi ko ninyo, ilansang ko ninyong tuwad, gituwad. Muna'y record sa extra biblical materials but historical accounts. 100 to 313 kapin sa 200 katuig nga inihaway sa mga Kristohanon. Makalilisang ni. So nakita na nato, timbre numero 1, puti nga kabayo, Apostolic Church, pure faith from Christ, preached by the apostles. Seal number 2, timbre numero 2, puwa nga kabayo, ang iglesia gilutos, gipang-ihaw ang mga Kristohanon sa mga paganong Romanhon. Akong gipasantop na. Kaya makakita mo niya nga usab ang kulor na agyapoy panlutos pero dili na Romanhon ang nanglutos, di na paganong Romanhon. Atong tanaw na ron. Uy, nawa sa sin ang blood, ang puwa nga kabayo. Tsigig, ang nipuli, itom nga kabayo. O ang nagsakay, nagdag timbangan. Uy, unsa man eh. Timbre numero 3, pinadayag 6, versikulo 5, sa pagbukhad niya sa ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat ngo, nag-ingon, umari ka, og nakita kog tanawa, ang usa ka maitom nga kabayo, og ang nagkabayo niini, may timbangan diha sa iyang kamot. Unsa man niya? Ang puti nga kabayo, the pure Christian Apostolic Church during the time of the Apostles, 31 to 100 AD. Ang puwa nga kabayo, the blood-stained persecuted church, 100 to 313 AD.
What about the black horse? Nga naa may dalang timbangan ng iyang kamot. Nahinomdom mo na mo sa akong hisgutan gabi. Panahon naman ni Constantino. Nagsugod sa panahon ni Constantino. Ingon ni Constantino, magpunay tagpatay nila, musamot sila kadaghan. Di naman gina kapugngan, mudaghan naman gina sila, amiguhon tanalana, gamiton tanalana, ikumbuya tanalana, let's make them allies, not enemies. Saon sa man nga paagi? Compromise, religious compromise. Unsa may buti pasabot sa religious compromise? Nahinumdum mo sa akong gisgutan sa inyo gabi. Nangutana si Constantino sa mga tao, unsaon man ako paghiusan ning nabahin ni mga tao, pagano Kristiyano, ingon sa iyang mga magtatambag. Sayon, ayaw i-implementar ang kanang sa isa nga maorgi masunod sa tanan. Supak ni. Ambit la gamay dihas ila. Ambit po o gamay diris ila, unya, ay po nga ila tanan kay mag-away lang yapon na. Muna nga, may nang naigamay diri, napoy gamay dito, sa gulon tanan na, maghiusara na, magkasabot na, kay wagod ng ila, di po ding ila, di gisagol. Sinugdanan, kita mo sa timbangan, ang da sa maunga. Introduce compromise. Sa ato pa, gamay diri sa pagano, gamay diri sa Kristiyano, gamay, pero nadugay na outweighed ang Christian doctrine, ning lutaw ang pagan, ning dako ang Kristyanismo, nga bugat ang iyas pagano, gamay na lang ang iyas Kristiyano, gamay na lang ang gikan sa Biblia, ning pasulabi ang batasan sa pagano, nilukop ang Kristyanismo nga ingon ana. Pastilan, pagkanindot sa kasaysayan, ug siya na'y mutug-an nato, makasabot kita kung sa'y nahitabo niya. Gi-adapt niya ang pagan practices. Hala, gamay, timbangan god. Gamay diri ha? Gamay po diri. Pareha, tupong. Uy, nag-anam kadugay, nawa ng tupong. Nimbugat na ang iyas pagano, ning gamay ng iyas Kristiyano, timbangan. Higala. The black horse is the compromised faith. The time when Christianity adopted pagan practices into itself. Kita ninyo ang kahulugan sa tagna. Makalilisang ni. This is truth mixed with error. Wow! Seal number 3. Sealyo numero 3. 3:31 to 5:38. Nag-anam kadaghan. Nisod ang mga dibulto nga kanhi diha sa mga corner sa pagan streets, Roman pagan streets, karon tuwa na sa sud sa Christian churches. Ako nahibalo matod pa ni Pablo. Sawa pa si Pablo namatay, ha? Inomdo ba ako mong gituganan? Gipalungguan siya ni Emperador Nero Gliog 54 AD. Katapusan niyang wali sa mga tao nga tumutuo niya, ingna niya. Ako nahibalo nga sa makagika na gani ako, sudlon kamog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon. Duhani kabahin ang tagna ni Pablo. Kay mura manig tagna, nagpasidaan siya kung sa'y mahitabo, pagtalikod nas mga apostolis, ang iyang pasidaan, duha ka buok. Primero ingon siya, mutalikod na gani mi, sa ato pa, mawa naming mga apostolis, kaming nagmintin sa kaputi, sa doktrina, nga gikan ni Kristo, pagkawa na namo, sudlon mo, ang number 1 mo sud ninyo, mabangis nga lubo nga dili maluoy sa panon sa ato pa, persecution, panganon mo kay mabangis nga lubo. First part sa iyang gitugan. Natitabo gusad. Pagtalikod sa mga apostolis, nipuli ang puwang nga kabayo, gipersecute sila. Apan duha kabahin ang tagna ni Pablo. Ingong po siya, sumpay, ugikan ragyod kaninyo, dunay managpanindog ng mga taong magsutig mga binalitad, aron sa pagpamira sa mga tinunan nga nila. Natuman ba ang gisulti ni Pablo? Persecution rabay nahitabo pinaagis mga lobo? Or doon na po yung mga taong nagpaka-Kristuhanon, pero nagtudlo, nagdili na Kristuhanon nga doktrina. Natuman ba ang iyang gisulti? Wala. Natuman, grabe no. Ang Biblia, si Pablo sawa pa dahil sa namatay, gitagna na niya. Gisumpaya na lang sa pananaw ni Juan. Gikas puwa,
Nipuling itom nga naman, gikan sa panlutos, nimpuli ang compromise. Mga taong nag-angkon Kristohanon mi. Muna ibuhaton ta, apan gipanood na sa simbahan nga Kristohanon ang practice sa mga pagano. Timbangan ang dala. Mao man ginay nahitabo po. Mga religious leaders na may nagtudlo, higala. Mga religious leaders na nanudlo, mauna nang nahitabo. Ang mga pagtulunan sa mga tao, gipuli na sa lugar sa pagtulunan sa Dios. Daniel 8, di ba gisulti naman po na ni Daniel atom nang gitunan gabi, o gihulog nga tusyuta ang kamatuoran o kini nagtuman sa iyang gikahimutan og miuswag. Kadtong gamayng sungay, gisalikway niya ang kamatuoran, gihulog niya siyuta, unya siya nagtuman sa iyang gikahimutan, niuswag po siya ni dako. Ang Kristohanon, ni dako, Christian Church ni dako, pero ni dako, ngawa na ikamatuoran mo nang ang 538. 3:13 to 5:38. Ingon pa ni Eusebius, ang pag-support ni, kini dili na sa Bible, ang historya na ni, nga nilinya po sa Bible ang iyang gisugilon. Gisultihan ta ni Eusebius nga si Constantino, aron nga makarekomendar siya sa bagong relihiyon, ngadtos mga pagano. Unsa may bagong relihiyon? Ang Kristyanismo. Aron marekomendar niya ang Kristyanismo ngadtos mga pagano, may transfer sa mga outward ornaments to which they had been accustomed in their own. Iyang gitransfer ang mga naandan nga mga kinaiya og pagginawi sa mga pagano, gibalhin niya sa Kristiyano. Kay mo may ilang nabatasan, gihimo na niya aron sayon ang pagdawat sa mga pagano sa iyang deklarasyon. Sukad karon ang Imperius Roma dili na pagan empire, religion of the cross na. This is an empire of the cross na. Kay kadto laging cross nga iyang nakit-as iyang pananawon nga niingon pagsulti, by this sign you shall conquer. In hoc signo vinces, mutang ingon siya, nakadaog ko tungod ninyong Kristiyano, apan ni amon po'y mga pagano, maghiusa na ta, di na ta mag-away, kay usa naman lang ta ka-imperyo, di naman ta duha. Constantine the Great. Muna iyang monumento. Salvation to Christ was replaced by the requirements of the church. Kaluwasan, pinaagiraman kang Kristo, karon di na. Unsay isulti sa imo sa pangulo sa simbahan, muna na imong sundo naron kamaluwas. Ang imong kapasaylohan, mangayo magkagpasaylos Ginoo. Apan karon mapasaylo lang ka kung mahuman ang simbahan pagsulti nimo nga ang imong buhaton kay nakasala man ka, muni maghimo kag 200 ka pangadji ini pangadji. 300 pod ini. Unya magdagkot kag kandila nga ingon ini. Requirement of the church na dili na ang doktrina sa Bible. Mga higala hilabihan. Episo 2:8. Tungod sa grasya kamo nang luwas pinagis pagtuo, dili sa inyong kaugalingong kanihimuan kinihatag sa Dios. Munay wa mausab nga pagtulunan sa Biblia. Ang atong kaluwasan, kahimuan ug hatag sa Dios, dili kabudlayan sa tao ug requirement sa simbahan. Pero napulihan na. Itom naman ang kabayo. Og siya misultis dagkong mga pulong, matud pa ni Daniel kalabot sa gamayng sungay. Batok sa lang dunyamot, magpaluyas mga balaan sa lang dunyamot, maghuna-hunas pag-usab sa mga panahon. Unsa may yang giusab, ang kasuguan niyang giusab. Alang kanimo, di ka magbuhat o usa ka larawang linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga anaas itaas sa langit. Sugo numero 2 sa napo kasugo. Giusab na. Kung dinhis ilawom siyuta, kung anas tubig, dili sad nimo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto nila, ni mag-alagad nila. Giwala na. Ako na ning gibasa sa inyo kaganina diri sa librong Converse Catechism. They have removed commandment number 2, which says, thou shalt not make unto thee graven images, and thou shalt not bow down yourself to them. Nganong gi-remove man na? Kaya ang graven images naadaghan, unya ang bowing to them naapod abunda. So gi-remove. Kini ug muduwa mo St. Peter's Basilica, the largest church of the Roman Catholics in the world today. This is still there. Ginganla na nila og the image of St. Peter.
Apan sultihan tamo, diha na ng daan, wa pa makristyano ang Roma. Pagano pa ang Roma, diha na ang image daan. Abi ninyo, kinsa na prior to Peter? Si Jupiter, ang simbahono nila sa adlang Huwebes, nga naghimo og pandong siyang ulo nga mao ang adlaw. Bisan si Jupiter gisimba sa adlaw Huwebes, gipandungan gyapon siya sa adlaw, the greatest of the pagan gods. Kana nga image naa pa na ron ang nagbalhin ana sa St. Peter's Cathedral, ang pagkompromise nila nga ang iyas mga pagano ipamalhin talang ilisdan talag ngalan aron madawat sa mga Kristiyano. Si Jupiter kana, the god of the ingnon ta matod pa nila ang Ginoo sa mga unsa na ilang patron. Apan gilisdan nila si St. Peter na umuadto mo St. Peter. Pero ang original ana si Jupiter na. Tuwa na rito ron. You mark my word, if you happen to visit St. Peter's Basilica in Rome today, you will see this image. I want to tell you, ang history ana nagtugan, it was Jupiter. Apan ilan na lang gingalag St. Peter karon. Nga naman, ang iyas mga pagano gialisdan lag ngalan. Abi ninyo kanang gingalan nilag Sagrada Familia nga naay Father, Son ug Mother. Gikan man na kang Nimrod kang Semiramis og sa kang ang anak nila nga si whatever the name nga maoy natawag yun sa Nobyembre 25. Ang anak ni Nimrod ug ni Semiramis, pagan gods. Equivalent sa kang Isis, equivalent sa kang Venus, kanang virgin. They were all transferred into the Christian church. They were formerly icons of paganism, but compromise lagi. Ug siya maghuna-huna sa pag-usab sa mga panahon, pag-usab sa kasuguan, giusab. The Roman Church version of the Ten Commandments is different from God's version written in the tables of stone in Exodus 20. Ako na nang ipakita sa inyo, pinaagi ni ining katikism. Gi-remove ang number 2, gihimong duha ang number 10. By God? By the Bible? No. By the church. Miaang napulo gyud kasugo sa katikism. Commandment number 1, ayaw pagbaton og lain nga Dios. Commandment number 2, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa pasipala. Sa original higala, number 3 ni, ayaw gamita ang ngalan sa Dios pasipala. Ang number 2 diha, ayaw paghimog linilok nga larawan, ayaw pagyukbo kanila. Nawa naman to, giuswag na. Na, kay giuswag man, diri na lang kutob. Kini man, thou shalt not covet thy neighbor's wife and thy neighbor's things. Mumanay number 10 sa Exodus. Karon gibahin na lang nila. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's house, goods. Aron nga makumplito gyapong napo higala giusab sa gamayn sungay. Ang napulo kasugo o gitahod pud sa daghang mga tao. The Roman Church and the Roman State united to make Christianity more acceptable to the world. Sa ato pa, ang gobyerno may adaptar og relihiyon o gi-implementar niya sa tanang citizen. Muna'y kahulugan, ana. Muadaptar na ganing panggobyerno og relihiyon. Ang mahitabo, persecution gina sa gidili musunod anang relihiyon na. Persecution. Ang Apostolic Creed, Book 7, Section 2. O Lord Almighty, Thou hast created the world by Jesus Christ and hath appointed the Sabbath in memory thereof. Pero karon nawa naman na, kay ang creation man yun. Creation mo'y basihanan sa Sabbath. Gipulihan naman lagi na. Kay nabanhaw man si Jesus. O ang mga apostolis na kunsaran man sa Espiritu sa adlaw Domingo. Ato na lang ipuli. Nahibaw na tabaya. Ang pagbutang ana ni Constantine, ang pagsimba gyud sa mga pagano, ngalan nila ngalang Kristiyano, ang Son, gingalan lag Son of God. Ang Son, God. Ang Diyos nga adlaw, gingalan lang nilag Son of God. Kristo. Transferring of the pagan ornaments and ceremonies into the church. Genesis 2:3, gipasinumduman naman ta.
Gipili sa Dios ang adlawng ikapito aron mahinumdom ta nga iya ra tang binuhat. During this age of compromise, the pagan's day of the sun replaced the Bible Sabbath. Nagpasalamat sad ko ni Attorney Edsel og ni Gladden nga ila kong gipahulam ining libro nga ang title From Sabbath to Sunday. Kining libro ha historic ni siya kaayo kay produkto man ni sa university sa Papa dito sa Vatican, ang gingalag Pontifical Gregorian University. Sa ato pa, ang eskwelahan, ang universidad sa Santo Papa nga si Pope Gregory didto sa Vatican. Munay eskwelahan nga dako kaayo. Apan didto ni nga libro gisuwat, The Pontifical Gregorian University Press sa Roma na itong 1997. Unsa may 1977, unsa may gisuwat ini? Kini nga libro, Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity. Nganong nawala ang Sabado sa Biblia o nganong nahimong bantog ang Domingo, munay gisuwat ining libro ha. Ang author ini si Dr. Samuel Bakyoke, gitagaan ni Pope Paul VI o gold medal sa panahon sa iyang graduation kay Brightman. Si Dr. Samuel Bakyoke nakadawat sa academic distinction nga summa cum laude. Apan ang iyang libro nagsubay sa kaagi nganong ang Domingo nisod sa Kristyanismo. O kining libro ha, nagtug-an ginato nga originally igsisimba gina sa adlaw, kanang adlawa. Apan gibalhin kay sumala pa nila mao manggunay adlaw pod nga nabanhaw si Jesus. So nangita sila biblikal nga katarungan. Ang ato lang gyud ron pangutana, magisugo bagutas Ginoo nga ibalhin ang inyong paghinumdom sa akong paglalang ninyo. Ngadto sa paghinumdom nga ako nabanhaw anang adlaw, di ginanimo makit-an. Ang Biblia sa adlawng Sabado ginganlag eternal sign that I have created you and I have redeemed you. Pero gipulihan, nangita lag biblikal nga katarungan. Pero wa mag-usab sa kamatuoran. History of the Church. The retention of the old pagan name of Dies Solis for Sunday is in great measure owing to the union of pagan and Christian sentiment, with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagan and Christian alike, as the venerable day of the sun. Gi-reinforce na po itong akong gitug-an ninyo. Ingon si Constantine, nangita mo kutag paaging mahios sa ta, kay nabahin man ta. So mag-inambitay na lang ta. Ambit gamay diha sa inyo, hala, sa inyong simbahan, ta simba. Apan ambit pod gamay diri sa ila, kay adlaw Manila at atong isisimba. Uy, kanindot nga classes compromise, no? Satan's master strategy was to influence powerful church leaders to unite with powerful state leaders in the Black Horse period. Wow! Puwa, itom nga kabayo. Ako na gibasa man ako ni sa inyo ganina. Niya na dire. Page 174. Have you any other way to prove that the church has power to institute festivals and precepts? Nanis na katikisim nga book. Ang answer, had she not such power, she could not have done that which all modern religionists agree with her. Ingon sila nga, naabagot tayo pamatuod nga ang iglesia, ang church, dunay gahom sa pag-introduce og unsa ang mga festival o mga sulundon nga angayan dawaton sa mga tao at tubag. Ug wa pataan ang gahuma, wa unta sunda sa tanang mga relihiyon ang atong gipasiugdahan. Unsa man ang ilang gipasiugdahan nga gisunod sa tanang relihiyon. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, a change for which there is no scriptural authority. Sa to pa, aning libro ha, Catechism, question and answer, kaya mo na ang doctrine, question and answer man na, muna yung Catechism. Ang Catechism, ang kahulugan ana, pagtudlo, pinaagis, pangutana, o tubag. Muna yung meaning sa word Catechism. Okay. Doon na bago tayo pamatuod nga
makahimo ta pag pasiuna og mga sulundon aron sundon sa mga tao, mga relihiyoso nga kalihukan sa mas mga pista ug uban pa. Ang tubag, ug wa pataan ang gahuma, dili unta ta sundon sa uban nga mga relihiyon nga dili pareha nato sa atong gipasiugdahan. Unsa may atong gipasiugdahan? Ang pagbalhin nato sa pagkabalaan sa adlawng Domingo ngadto sa puli sa adlawng Sabado. Kanang pagbalhin na wa man ginay basihanan sa Biblia, pero gituman man tas mga tao. Tan-aw ra sa ilang giingon. Gituman man tas mga tao, wa man ay basihanan sa Biblia. Gala pastila no. Kana ba yang sun worship? Naam na sa Bible, mabasahan man ani mo sa Ezekiel. Pagkabuntag sayo, manuwad sila ug mag-atubang adto sa sildakan. Naana. It's there. Wow! Black horse. Ang pangutana, pastor. Sige, padayon na sa pastor. Ang ikaupat nga timbre. Ingon sa pinadayeg sa isutsog, nakita kog tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo. Ikaupat nga timbre. Og ang nagkabayo nini gingalag kamatayon, og ang Hadis nagsunod kaniya. Ang lubnganan. Og kini sila gihatagag kagahom aron ilang dagon ang ikaupat ka bayan siyuta sa pagpamatay pinagis espada og sa gutom og sa kamatay og pinagis sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Higala. Niining panahon sugod sa 538 AD ang atong world history books nagngalan ni anang mga katuigana sugod sa 538 AD forward hundreds of years ginganlan na sa atong kasaysayan og dark ages. Nganong dark ages man? There was severe persecution for Christians who believe in the Bible by Christians who were members of the state religion. Okay, kabati mo akong usbon. Nabalhin ang persecution. Sa puwa nga kabayo, ang Kristohanon gipersecute sa mga paganong Romanhon. Sa luspad nga kabayo, ang mga Kristohanon gipersecute. Ang mga Kristohanon nga nagtamod sa Biblia, gipersecute sa mga Kristohanon nga membro sa relihiyon nga giimpusar sa gobyerno. State religion. Muna'y kalainan, ato ragon basahon, nabanto. Church History Century 2, Chapter 2, Section 7. Christianity became an established religion in the Roman Empire. It took the place of paganism. Sa ato pa ang Roma is no longer a pagan empire, it's now a Christian empire. Christianity as it existed in the Dark Ages might be termed baptized paganism. Sa may buti pa sa butana. Nipuli sa paganong nga Roman Empire ang Kristyanismo. Apan ang Kristyanismo nga mipuli, pwede natog nganlan paganismong nabautismuhan sa Kristyanismo. Sa ato pa na, gisagol ang paganismo, Kristyanismo. Seal number 4, pale horse. Na ay relihiyon, na ay Kristyanismo, nawa ang Bible. Hinumdumi, ni ana bayang panahuna, 1531, 1521. Ni ana, 538 to 1700 maneh ang Dark Ages, kanang pale horse. Ana bayang panahuna, naabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Di ba na hinumdum mo? O say kantang yoyoy. Dili na lang taan ang gisuwat ni Gregorio Saide. Dili tas kantang yoyoy. On March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. O say sumpay, to Christianize them everyone. Uy, na-Christianize ta. Dugay kaayo ang period sa pale horse. Nga naman, pale kay naay Kristyanismo, pero wa ang Biblia. Naabot ang Kristyanismo sa Pilipinas, wa may Biblia, igsoon, Latin ang giabot diri. Uy, ang makabasarag Bible panahon sa Kristiyano ang Pilipinas, ang mga dato ra o ang mga taong nangulo simbahan o kato mga Baybula, Latin pa to. Muna ang mga serbisyo simbahan pulos Latin. Muna ang ingon ni Gregorio Aglipay.
Di na magsilbi, Pilipinas ta. Nganong Latin-Latin man ta. Di ta pa ilalom sa Roma. Munang si Aglipay nangulo og relihiyon nga Katoliko gihapon pero di na ilalom sa Roma. Philippine Independent Catholic Church na. Apan ang punto mauni na ay Kristyanismo, why Biblia? Arang-arang si Rizal. Kay anak sa dato, naedukar sa ubang mga nasod, nakabasag Biblia. Nakakutlo pagani siyang teksto, no limit ang hiri. Ang pulo nga nagpasabot, ayaw sa kog hikapa. Pinulungan ni Ginoong Hesus kang Maria, sa dihang nabanhaw siya, unya ning atos Marias lubnganan, unya pagkaamgo ni Maria, dili man di ito ang gardener. Si Jesus man di ay, ingon niya, hangpo na unta niya, si Ginoong Hesus, apa na ingon si Ginoong Hesus, no limit ang hiri, touch me not, for I have not yet ascended to my Father. Why Biblia, oy? It was a deed faith. So pale horse, 1,260 years, 1538 to 1798, ni anang panahon na naabot ang Kristyanismo sa Pilipinas, 1521. Pero wag yo'y kalibutan ang mga Pilipino kung sa gisultis Biblia. Kaya ang nagda sa gobyerno, state religion man. Kay katsila ang nangulo nato sa 400 anyos ug ang katsila nga gobyerno dunay relihiyon, ang Katolisismo. Kuha ninyo na, state religion. Okay. Unsay isugo sa gingharian, aprobahan sa simbahan, or unsay isugo sa simbahan, iendorso sa kagamhanan, mo na gingalag state religion. Ang masakpan, ngawa mo patuo sa gisulti simbahan, ang mudakop, kagamhanan. 12th century, dito sa Espanya, gipasiugdahan ang gingalag religious inquisition. Unsa may inquisition? Kung basahon ninyo ang inquisition sa inyong internet o sa dictionary, ang inquisition sa grammar, the process of asking question. Pero kung sa religious history, kung basahon ninyo ang Inquisition, it was a religious court system established by the church to determine who are the heretics. Mauna ang Inquisition. Spanish Inquisition. Ug mauna ang panahon nga grabe kadaghan sa mga taong gilutos tungod sa relihiyon. By the way, muhulam ko atong inyong libro nga The Great Hope Be. Kadyot lang. Ug naayo sa diha. Pahulam ako ninyo. Ako ning ipakita ninyo karon. Kung wa pa mo ining libro ha, The Great Hope, siguruha gininyo sa pagbaton. Naa diri ang kaagi sa Christian Church nga akong gi-lecture karon. Mas detalyado ni kayang events na aman. Ang uban ni ini nga events ko ala ni unya. Ako ning balikan ron ha. Atong padayon nun Ingon ini ang nahitabo gyud sa history of the Christian Church. Panahon sa Dark Ages, panahon sa Pale Horse. Ang pagkunhod, nganong nag-anam-anam og kawala ang Biblia gikan sa Kristyanismo. Nga naa man unta, Christian Church man unta ang milukop sa kalibutan. Apan kana nga maong Christian Church, wala na magbarog sa orihinal nga pagtuo sa puti nga kabayo. Na kaayo, ngala na lang, labil na lang Christian kinaiya, pagan practices. Niya ang primero yun, traditions. Tradisyon gani, mo may akong namatan, may akong pakamatyan. Nakamata man ko nga ang simbahan ay dibulto, mo po na akong pakamatyan ay dibulto. Nakamata man ko nga ang sisimba Domingo, Domingo po ay akong pakamatyan. Tradisyon. Mao na ang tradisyon. Number 2, finances. Unsa man ang finances? Ang finances, ang sakripisyo nga buhaton mo aron mapasaylo ka. Kanang gi-require sa simbahan sa imo. Either mo ihaw ka, either mo pista ka, either mo unsa ka, magpuasa ka, finances ang ngalan ni ana. Finance, P-E-N-E-N-A-N-C-S.
Si Martin Luther nagpinan siya, nagpuasa siya 2 ka semana, gitrapuhan niyang monasteryo, diin siya professor, hangtod nawad-an na lang siya panimuot, kay gusto niyang mapasaylo ang iyang sala, gusto niyang mawala ang kahasol sa iyang tanlag, nahumana lang siya panarapo, nawad-an siya panimuot, kay 2 ka semana ang way kaon, pagkauli siyang buot, hasol lang gihapon siya, kay makasasala paghihapon siya. Dili makada ang sakripisyo nga gi-require sa simbahan sa paghinlo sa imong sala. Pero ang simbahan na ay daghang requirements para mapasaylo ka. Gingalan na nilag, aron mahatagan kas absolution, you have to go through the process of religious penances. Naapay indulgences. Unsa naman po ng indulgences? Ang pagtulon-an na po na nga kamong mga buhi, ug doon na mo yung mga hinigugma nga nagduha-duha mo ron nga di man gyud po to maimpirno kay di man to siya daotan kaayo, apan wa man gyud po to siya malangit kay dili man po to gyud tarong kaayo nga pagkatao kay di man to relihiyoso, na ato siya lugar nga gingalag purgatorio. So ang purgatorio di nimo na mabasahan sa Biblia, pero gi-create na sa church para sa unsa? Para sa mga kalag nga wa malangit, aron nga kitang mga buhi, mga budlay para nila, mga jitag siyam kagabi, 40 ba kagabi, pamisahan nato na, unya, atong bayaran ang indulgences, mag-involve man kwarta. Ang finance mag-involve og sakripisyo sa lawas, ang indulgence mag-involve og gasto sa kwarta. Mahabwa ra nang imong kalag sa imong parinting na as purgatorio. Sa imong pangabudlay ingon nga buhi ka. Kung nahigugmang gikaniya, pangabudlay gyud, gastuhi gyud. Mo nang atong inampuan, iampo ta ang kalag sa namatay tang igsuon. Iampo. I mean, makausab na sa paghukom sa Dios. Ang church may nag-create anak higala. It's not the Bible. It's the church. Remember, we are talking about the history of the Christian church. Wa pataron magngan og denominasyon. Ang Christian church pa lang ni, ang kasaysayan ni, makitaan man ninyong tumoy inuron nganon daghag sanga. Atong padayonon. Indulgences. Requirement na. Ang indulgence, mogasto ka. Sunod, ang pagsud sa mga dibulto. Gisultihan tanong, may kausaba na. Kay karong moderno nga hitabo 1963 to 1965 dunay Vatican Council. Ang simbahan nagmeeting tanang mga theologians, mga cardinals, mga obispo ug ilang gisabutan, ilang ilimit ang gidaghanon sa dibulto. Ang ibilin sa mga simbahan ang mga patron na lang sa pista ug ang Sagrada Pamilya. Murang nawa na tong klase-klase lang gagmay dagko. Gisilhig na nila human sa Vatican Council II sa 1963 to 1965. I'm talking to you about what has transpired in history. Sila'y nangulo sa mga tao nga alang sa ecumenical movement. Unsa man ang ecumenical movement? Ang paghiusa sa tanang relihiyon sa ginganlag World Council of Churches. Usara man tatanan, adaptahon ta ang motto, one people, one bread, one body. Munay motto sa ecumenism. Usa ka katawhan, usa ka tinapay, usa ka lawas. Na kay usa man ta, inambitay mo nagiingon laging compromise. Gamay nimo, gamay diri. Isalikway gamay ng imo nga di namo madawat, isalikway po namo ni gamay namo diri nga di ninyo madawat. So, ang di nato madawat ang mga dibulto, gi-eliminate nila. Ang mabili na lang kay naamang dibutis, ang patron na lang sa pista o ang Sagrada Pamilya. Katong tanang klase-klase, wa na to. Di na pareha sa una. Kamo nga naanad, kamong nahibaw sa akong gisgutan. Nakaobserbar tingali mo, before sa 1965, perting daghana, maglaray na, gikan diri sa atubangan, hangtod nga tusunahan. Puno, sibahan. Nganong nanguwa man na pagka 1965, tungod sa Epictus Vatican Council II, tungod sa ilang pagpangulo sa World Council of Churches, makigiusa naman lang tas uban, ato pong ambitan gamay ila, ato isalikway gamay ng ato. Okay, ako ning padayonon. Church hierarchy. Unsa may buot pasabot ana? Sa Biblia, walay taas posisyon, walay mubo.
sa atubangan sa Dios, pulos ta anak sa Dios. Naalay nangulo simbahan, ingon nga pangulo, sama nilang Pedro, pero dili ingon nga ranggo-ranggo. Kanan ranggo-ranggo, diha na magsugod sa history of the church. Nga by kategorya na, doon ay pangulo sa gamayng pundok, ngingan lag parokya, doon ay pangulo sa dako-dako nga pundok, di na lang nako na idetalye, apan paingon na sa taas kaayo, gikan sa obispo, paingon sa kardinal, paingon sa monsignor, paingon sa papasi. Ang akong gisgutan sa inyo higala, created by the church, not from the Bible. Kay sa Bible, wala man ang hierarchy. Pulos man ta, pariha atubangan sa Dios. Sulod, human dogmas. Mga pagtulunan nga sa sinugdanan, theology or opinion ra apan nadugay gihimo ng doktrina. Pananglitan, ang doktrina nga kay ang bata na tao man nga makasasala, kinahanglan siya bautismuhan, infant baptism. Wala na sa Bible, kay di manggi kakabasag bata nga gibautismuhan. Ang mabasahan nimo sa Biblia, bata nga gihalad, gidedicate sa Ginoo. So naatay child dedication sa atong simbahan, kay nagsunod tas Biblia, apan wala tay infant baptism, kay wala nas Biblia. Kay ang bautismo, para sa mga taong nakasabot sa hinungdan nga nung gituslob sila sa tubig. Ang bata, wa pa ginay kalibutan. Di pa yung tuslo, buura, apan ginganla na og bautismo kun bunyag. Dugma na, nga nahimo ng pagtulunan. Sample, nakita ninyo? Okay, ako na ibalik sa inyo. Now, would God's truth be trodden down forever? Kaning mga pagtulunan sa Biblia, nga giyatakan panahon sa Dark Ages, forever na lang baginang di na mabalik, mawa na lang bigina, pasagdan rabas Ginoo nga, kana na lang gimulutaw, aron matabuna na ang gitudlo sa Biblia, ang tubag dili. Ang pagtulon ang karaan ibalik sa Ginoo. Mga hinigugma matod pa ni Jude verse 3. Nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Aghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga sa makausara o sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Ang nahitabo higala panahon sa Dark Ages, 538 to 1798. Panahon sa pagka-create yun, specifically sa Inquisition, ang religious court system nga gi-establisar sa simbahan aron pagdakop sa mga taong di mutuos gisugo sa gobyerno o sa relihiyon sa gobyerno. Nagpunay lang gihapog basa sa Bible sa ilang pinulungan, gipandakop, gipangsunog, ang gihimo sa mga taong mutuman Diyos Biblia, bisag sukuhay na sa gisulti sa state religion, nangadto sila sa kabukiran. Ang example ni ana kining mga Waldensians sa bukid sa Europe, dunay usa sa Europa, gikan sa Italy paingon sa France, kanang mga nasura, dunay bukid diha nga baga kayong pagkabukira nga ginganlag Alpine Mountain Ranges. Og sa Amerika pa na murag Appalachian. Naapo ng Appalachian gikan sa Virginia, misumpay nga tos daghang estado dito sa Europe, Alps, kabukiran nga nagsumpay-sumpay ra may koneksyon sa mga nasod. Diha dagan sa kabukiran sa Alps ang mga Waldensians. Kinsa man ning mga Waldensians? Mga tao ni nga dili madag hulga sa relihiyon sa kagamhanan. Midagan sila sa kabukiran kay ilag yung gibarugan ang pagtulunan sa Biblia. O gitudluan nila ang ilang kabataan sa Bible, bisan pa og sukwahi na ni sa gisulti sa state religion. Dito sa Waldenses, naapay mga balay nga karaan ug moadto mo sa apps karon. Og sudlo ninyo ning mga balaya, makakita pa mo nga naapay ilang mga lamisa-lamisa nga bato nga mao'y ilang gisuwatan sa mga Biblia, pinaagis bulpin, mga kinulit. Kikupya nila mga teksto.
gipanglikit nilang mga papel, ipanood nila sa mga botilya, isuksok nila sa mga kahoy o mga tambal, unya manuroy sila sa sibilisasyon, murag mga namaligya o kabalongga oil o kanang mga baligya bitaw gikasbukid, mga tambal-tambal, gipanuksuka na nilag teksto. Makaamgo gani sila nga ang tagbalay nga mopalit, murag di pud mutuo sa state religion, apan mutuo pud sa Bible, ilang sultihan, naay gisalipit namo diha. Smuggled na ang Biblia. Smuggled. Illegal man. Masakpang ka, inquisition ka. Og may inquisition ka, embargo ang tanan nimong propriedad. Mahimong iya sa simbahan. Now, panaguan nila sa mga picture. Kanamay ubang mga anak og mga dato. Ilang panaguan sa likod sa mga hulagway ang mga linikit-likit nga mga teksto. O gusto mong sample higala, nauntay salida. Pero nag-anam ni ka-extinct karon. Pero doon na mo'y access sa internet, i-type ninyo ang word A Flame in the Wind movie. Produced na sa Bob Jones University sometime in 1977. Usa na kasampol nga salida, unsa ka grabe ang persecution panahon sa Dark Ages. Patyon man ginila mga tao. Ila man yung sunugon. Pananglitan, gini ha, muna yung pag-uli sa Ginoo. Muna yung atong tubag na ni sa pangutana, asa man manukad ang daghang denominasyon. Atong sugdan. Ang primero yun, ang Dark Ages, katang atong giingon nga 1,400 years, o 1,260 years, kanang Dark Ages, nawa gyud ang Bible virtually, naay Kristyanismo pero nawa ang Bible. Muning akong gingon ninyo, og basahon ninyo ling libro ha, naa diha ang kuti nga historical account. Gihubad na rabanig binisaya, gingala na karon og ang dakong paglaom. Sa English, The Great Hope. Ang original nga title ini, The Great Controversy. But if you will read this, you will be enlightened as to what we are talking about in this topic tonight. Ang Waldenses, ang ilang gipasig-uli ang Bible. Kay gawa naman ang Bible. Ilang gipreserbar ang mga karaang kapi. Ilang gipasig-uli. Kita pod karon mudawat magiputas Bible, inay nga atong dawaton ang gisulti simbahan. Mo nang giha. Kini, usa ni ka Roman Catholic priest, si John Hus, taga Prague, Czechoslovakia. Sa nagsigi siya pangulo sa iyang mga tao sa simbahan, kay pare man lagi siya, nadiskubrihan niya, grabe maning gihimo sa simbahan, nga dili pagtulunan sa Biblia. Sila mga pare, may access sa Bible, hinudumi ninyo. Sila ang maka-interpret. Apa nakita niya, distansya ramang gyud kaayo ang gipanudlo sa simbahan sa gitudlo sa Biblia. Wa naman gyud gipasantop diri ang pagtuman sa kasuguan sa Biblia, ang pagtuman naman lang sa gisulti sa simbahan. Mo nang ingon siya, gipasabot niya mga tao, ug mutuman tag tulumanon relihiyoso, ang tulumanon nga gisgutan sa Biblia, dili ang sa simbahan. So ang gipasig-uli ni John Hus, muna iyang giwali. Ay, naunsa man ka. Gidakop. Gisunog. Mabasa na ninyo ining libro ha. Ang kaagi ni John Hus. Naa diha sa page. O sana siya ka chapter. Kay tulukibon kay ng kaagi ni Hus og ni Jerome. Naa sa page 49. Until na ang akong but pasabot, you read history. Kay ang account niya, gitudluan lang niya mga tao. Muobey kita sa Bible, dili ta muobey sa gisulti sa estado. Obedience ang iyang girestore. Ang Waldenses nag-restore sa Bible, si John Hus nag-restore sa obedience. So gianam-anam sa Ginoo pasig-uli, inomdumi, kanang tanan nga wala, nawalang Bible, nawalang obedience, gipasig-uli, wapod gulpihas Ginoo, gianam-anam pod niya, one section after another, one different person after another, one different place after another, apan gi-restore niya ang kamatuoran tungod lagi kay gi-oppose man ni sa pangagamhanan sa state religion. Kinintaw na. Grabe po ni. Mas bantugan ni siya ngalan kay kang John Hus. Pero pareha sila kaagi. Si John Hus, pari sa Prague, Czechoslovakia, si Martin Luther, pari sa Germany. Pero scholar, duha ka buok doctorate degree, professor sa University of Wittenberg, ang eskwelahan sa mga kaparian sa Germany. Bright nga professor.
Primero niyang diskubri, iyang gianam, og sunod ang gisulti simbahan. Misaka siya ni ining pilot stairs sa simbahan sa Vatican. Naani sa St. Peter's Basilica. Ang pilot stairs, gisaka na niya tungod sa finance. Katong akong giingon sa inyo, finance or penitensya. Nga, tuhod ra iyang gilakaw. Gikan dito hangtod sa matag tunob, hangtod nga nakita niya ang lakra sa mga dugo sa kadalakang. Unsa iyang tumong, mawa ang kahasol siyang konsensya nga makasasala siya ngawa pasayloha sa Dios. Gusto siya kapasaylohan, busa nagsakripisyo siya sa penitensya kung finance. Nakita niya ang iyang mga dugo sa ang-ang. Nahuman, wa gyud siya mapasaylo. Hangtod, nabasahan niya sa Bible nga dito sa library, single copy, kinadinahan pa. Mabuhi ang namatarong pinaagis pagtuo. Dili pagsakit sa kaugalingon, dili sa penitensya, dili sa requirement sa simbahan. Ingon siya, ha? Grabe, hananas akong gihimo, aron ko mapasaylo. Karon wa dito tanan, pulos ang akong gikabudlayan, ang makapatarong day nako, ang ako raging pagtuo kang Kristo. So si Martin Luther, iyaha, gipa, nabasahan niya sa Biblia, tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagis pagtuo, o kinidili sa inyong kinaigulingong kahimuan, hatag kini sa Dios. Kay walay bisan unsa pang laing ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini, maluwas kita. So si Martin Luther misugod siya og pakigsulti sa iyang kaubanang professors, sa iyang kaubanang pari, og misugod sa siyang tudlo sa iyang doktrina sa iyang mga estudyante nga pulos pod estudyante sa pagkapari. Gisugdan siya question sa church. By the way, if you have access to the movie Martin Luther, it's a very documentary movie. Og naa na makita ninyo, interesante kay kini akong gisugilin ninyo, makita na ninyo dito because it's following a document. Apan ang point mao nga si Martin Luther misugod og question sama ni John Hus. Daghan mang gitudlo ang simbahan nga wa itudlo sa Biblia. Daghan mang gitudlo sa Biblia nga sukwahe sa gi-require sa simbahan. Hangtod na abot ang panahon nga gilansang niya ang iyang 95 kapag tulunan nga matud pa niya, pamatud iko ninyo gikan sa Biblia nga sayop ni. Gilansang na niya sa simbahan sa Wittenberg sa 1517. Paglansang niya anak dito, gisugdan siya pangita, dakpo na unta siya. Pagdakop na unta kaniya, gisagop siya sa pipila ka mga pangulo sa pangagamhanan sa Germany nga mituo pud niya kay bright man kayos Luther. Nagsugod ang Great Reformation Movement. Ang kontribusyon ni Luther sa pagpasiguli sa kamatuoran nga giyabu sa gamayng sungay nga tusyuta, unya gipatumaw sa Dios anam-anam ang iyang kontribusyon, ang pagbabalik nga naluwas kita pinaagis grasya dili sa pangabudlay nga gi-require sa church. The light of truth would penetrate the darkness. Unya, ang alagianan sa matarong ingon sa banag-banag sa kahayag, nagkasanag sa kahayag, ngadtos pagkahingpit sa adlaw, gianam-anam niyag pabalik, just as it took 500 years for the church to grow from the white horse of pure apostolic faith to the pale horse of spiritual deadness. It took time for God's faithful followers to grasp glimpses of truth lost sight of down through the ages. Apan gipasiguli og anam-anam si Martin Luther higala, wa ramampud wa ramampud mapatay, wa marampud masunog sama ni John Hus, apan nakapangulo siya sa kalihukan nga ginganlan og the Great Reformation Movement, the Protestant era beginning in the 16th century. Another man, John Calvin. Wow! John Calvin, si John Hus sa Czechoslovakia, si Martin Luther sa Germany, ang Waldenses dito sa Italy o sa France, si John Calvin sa Geneva, Switzerland. Ingon pa ni John Calvin, gikinahanglan nato ang disiplina o organisasyon sa simbahan.
Giktawag ta sa Dios nga mutubo diya sa iyang grasya, unya gisugdan po niya question ang gitudlo sa simbahan ug sama sa uban gipersecute sab siya. So si Calvin nag-anam og kan hangtod nga ang mga tao nga nagbarug sa Biblia diris Europa gipang persecute man nagkatigom sila og medisider. Mangita taglaing lugar sa kalibutan nga makapuyo ta nga doon na tay libreng konsensya sa pagsimba sumala sa atong nasabtan. Dili kay tungod kay naay relihiyon ang kagamhanan nga giimpusar kanato. Nanakay sila sa sakyanan nga ginganlan natog Mayflower ni adtong 1600. Unya ang ilang pastor si John Robinson misakay sa Mayflower og midunggo dito sa Amerika o giuna nila pag-establisar ang primerong kolonya sa mga taong dunay freedom of religion. Pero si John Robinson, ang pastor sa Puritans, mihimog pagtugon sa iyang mga tao nga nanakay, naglikay sa persecution sa Europe ni ngadto sa Amerika. Nga gamay pa kaayog tao, diha sila dunggo sa Amerika ug nahimo ang colony nga gingalag first colony with religious freedom. Pero niya itugaw ni John Robinson, ingon pa niya, if God should reveal anything to you by any other instrument of His, be as ready to receive it as ever you were to receive any truth of my ministry. Yung sa ibot niya pasabot. Karon nga ni anata, kung mo padayon pagpadayag ang Dios kaningong dugang nga kahayag, dawatan ninyo ni sama sa inyong pagdawat sa kamatuoran pinaagis akong pagministeryo. Kay ako nagtuo nga ang Dios duna pay dugang kamatuoran ug kahayag nga iyang ipalugwa kanato gikan sa balaang kasulatan. Sa ato pa wa ta ni madiskubrihitanan pa, ianam panig-uli sa Ginoo. Kani they were burning and shining lights in their time sa ilang panahon, yet they penetrate not into the whole counsel of God, but where they now living would be as willing to embrace further light as they which they first receive. Ang buti pasabot ini, ang tugon ni Robinson, madiskubrihan gani ninyo ang kamatuoran, kay gianam-anam ramanig uli sa Ginoo, kay nagtuo naman tag Biblia, kay wa na may mulutos nato dire. Dawatan ninyo sumala sa kahayag nga gipadayag kaninyo sa inyong nadiskubrihan sa Biblia. Muna yan tambag. Ang buti pasabot, ay mog puyo lang ni anang pagtulunan sa usa ka buok. Nya kana na dayon may inyong tuuhan mo na dayon na. No. Doon na pa'y ubang kamaturan dawata sa da ninyo. In a sense, mga igsoon, ang buot niya ipasabot, kung kita nagtuo kung kaniadto nawad ang tagpagtuo ni ining Bible, dawato na nato ron. Kung kaniadto naghuna-una ta nga ang atong tumanon ang gisugo sa gobyerno nga nag-adaptar og relihiyon, karon na atong tumanon ang Dios. Kung karon nakasabot na ta nga ang makaluwas nato dili ang requirement nga pabayran og pangabudlayan sumala sa simbahan, kundi ang grasya ni Kristo, dawaton ta na. Karon at sabta na nato nga di pud ta magsilbig, di ta mutubo ta, ato po nang dawaton ang iyang pasabot. Kung doon na pa'y dugang pagtulunan human-ana, dawata po ninyo, basta gikan sa Biblia. Kada usaan na higala, naan naman yung mga lain-laing relihiyon, Lutherans, Calvinites, Hussites, muna nag-anam kadaghan. Kaya ang ila po, ang ilang gitudlo sa ilang pangumlor, muna mo po ilang gituuhan. Apa niya, atong padayon nun, dirita sa part nga atong kini. Abi ninyo si Martin Luther, gibalik man niya ang Bible. Gibalik niya ang kaluwasan pinagis pagtuo. Pero si Martin Luther kay pari man siya, nagtuo gihapon siya sa Augustinian theology sa infant baptism. So naay mga tao nga nahimong Lutherans, ang ilang bautismo batang gamay. Kay wa pa maabot sa panahon ni Luther, sa 16th century,
ang pagpasiguli sa baptism by immersion. Ang mga Anabaptist na po'y ang mga Baptist, sila mo'y nagtug-an nato sa Biblia, dili binubuay og tubig gikas tasa, dili pinisikay og tubig sa kamot nga gituslob sa planggana, ang gitawag og bautismo. Ang bautismo ni Juan sa suba sa Jordan, ang bautismo ni Jesus sa tubig, sa suba o sa dagat sa Galilea. Nang giingon sa mga Anabaptist. So ang contribution sa Anabaptist, ang restoration of the truth about baptism. The whole body is plunged, is not sprinkling or pouring. Busa panglakaw kamo, ingon sa Ginoo. Himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran, pamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, ug ang bautismo nga abot niya pasabot. Ang bautismo samas iyang naagihan. Kang Juan Bautista, bautismo sa daghan tubig. O mauna ang iyang gipa-restore kanato karon. Kung imong tanawon ang mga nanga-restore nga kamatuoran, kung tanawon ta, may pagkawaldinsyan ta kay mutuo man tas Bible, may pagkahusay kita kay mutuo man tas obedience to God, may Lutheran punta kay mutuo man tas grasya sa Dios, may pagka-Calvinites punta kay nagtuo man punta sa growth, may pagka-Baptist punta kay naamantay mutuo man ta sa bautismo. Sa ato pa, bisag unsa nga kamatuoran dawata nag-anam-anam ayaw pagpuyo sa usalang. Ug imo na nang espesyalizon. Kini bantog ni nga tao. Duha ni sila ka magsuon. Si John magwawali, ang iyang igsoon si Charles mag-alawit. May kumpuso o hilabihang kadaghang alawiton nga naas mga Christian hymnals karon. May wali po ni siya kapin sa City Mail kasirmon kay magsakay nig kabayo pagkakita niya dapit nga naay mga tao muwali muablis pulong apan unsay kontribusyon ni John Wesley iyang gitudlo ang kinabuhing balaan gikan sa Biblia. Mao ni pangulo sa Wesleyans kon mga Methodist. Kita ninyo? Itudlo sa atong dawaton, kutob sa kamatuoran nga madawat nato. God is calling us to the high standards of Christ nga gianam-anam og uli sa Dios. Si William Miller, usa ka American preacher, kanhi dili ni siya motuog Dios. Agnostic ni siya. Agnostic, nagtuong na ay maglalalang, pero ang maglalalang, gipasagdan niya ang kalibutan nga nag-operate by itself. Wa na siya labot o kung siya nahitabo sa yuta ron, muna'y agnostics. Apan sa iyang pagkakapitan, panahon sa Civil War, mihagyong ang mga balas iyang ulo, pagkahuman sa gubat, miluhod siya, miingon, Ginoo, naagi tingali ka, kay naluwas man ko. Tudloy ko, og nagtuon siya Bible, siya ang nagwali mahitungod sa importante kaayong pagtulunan, ang pagbalik ni Kristo. So si Miller nagtudlo sa second coming. Human ni ana higala gipasabot pagita nga ang usa ka importante kaayong pagtulunan mao ang pagpasiguli sa adlawng igpapahulay ug sa napulo kasugo nga nawala na ang paghinumdum nato nga ang Dios mo'y naglalang ni anata karon diha igala. Ang akong punto mao ni, the truth has been gradually restored. Dili ta mo pilit lang sa usa ka pagtulunan, dawato natong kinatibuk-an sa Biblia. Kung imong tan-awon higala, ingon diri, kung kamo nahigugma kanako inyong tumano ng akong sugo dili anam-anam, ang kamatuoran gianam niya, ayaw na mo patuo sa tao. Ari na mo patuo sa Biblia. Ayaw na mo patuo sa mga tawhanong Pangulo Simbahan kang Kristo mo. Ayaw mo paminaw ng inyong kaluwasan sa inyong binuhatan ang grasya ray makaluwas kaninyo. Ang inyong religious tradition nga mo inyong gibarugan, pulihin na ninyo sa sugo sa Dios. Ipabilin ang pagsimba Sabado, inay pulihan nimo bisan pag nangita sila biblikal nga katarungan sa pagsimbag Domingo. Ipadayon ang bautismo sumalas Biblia bisan pag gipulihan kini sa sayon-sayon nga binubuay lag pinisikay. Ipatuo gihapon nga dunay pagkabanhaw, inay mo huna-huna ka nga ang namatay tuan as langit kun daot kun matarong unya tuas impierno kun daotan. Tuohi nga mobalik ang Ginoo, inay nga makontinto ka nga ang gingharian na aras Davao or to aras Islas Dinagat.
Kuha ninyo akong pasabot. Nganong daghang relihiyon. Ingon si Ginoong Hesus sa Matthew 13:28, buhat ka na sa kaaway. Ang ato gyud karon mobalik ta ug unsay gitudlo kanato sa Ginoo. Sa ingon nga paagi nahimaya nato siya. Sa ingon nga paagi gituma nato ang wali sa tulo ka manulunda sa pinadayag 14. Sa ingon nga paagi dili na ta motuo sa doktrinas evolusyon kundi motuo na ta sa doktrinas creation. Sa ingon nga paagi magtuuntag unsay gisulti sa balaang kasulatan ug kining mao nga kalihukan mulukop sa tibuok naong sayuta tanang klasis mga tao mga kabig gamay nga pundok sa katawhan apan mulukop sa tibuok naong sayuta gikan sa dark ages gipasiguli sa Dios og anam ang kamatuoran nga sa pagkakaron midangat ni kanato ang tibuok nga Bible dawaton tani unsay nahisulat higala niining kagabhion sultihan ko ikaw kung tinuod ka nga anak sa Dios mudangop kas Biblia pagdawat sa kamatuoran pangitaa ang simbahan kon iglesia nga nagtudlo sa kinatibuk-an sa kasulatan ug kana mo'y tuohi andama imong kaugalingon pagsugat sa pagbalik ni Hesus. Kay mauna ang atong labing dako nga paglaom. Higala atong iduko atong mga ulos pagampo amahan namo nga balaan ug Dios namong gamhanan. Nining taknaas kagabhion lain pa nga bugat nga kamatuoran. Ang among napatalinghugan gikan sa mga pahinas balaang kasulatan ug sumala sa mga hitabo sa kasaysayan base sa mga sultis manalagna sa Biblia. Among giampo nga kini nga kamatuoran dili namo talikdan kun dili amo hinuong kinabuhian among dawaton ug ikahinangop. Padayunas pagpanalangin kining mga revelation seminaryan. Daghan pa ang kamatuoran nga among ipadayag sa pagpadayon. Among ibutyag sumala sa nahitabo. Wa may gisakit o wala kami daot sa mga pagtulunan. Gisubay lang namo ang mga panghitabo. Apan, kini among gihimo sa espiritu sa gugma, maingon nga ang katuyuan sa Ebanghelyo, mauman ang kaluwasan ug pagpailas imong gugma nga tustanang katawhan. Kung adunay mga tao nga sukwahi ang ilang baruganan o gituuhan, o ang pipila sa ilang naandan nga pagtulunan, nahilakip sa sensitibo nga mga pagtulunan nga inaisgutan karon, ihatag kanila ang kasing-kasing nga makasabot nga ang kamatuuran gyud bisan pa kung kini bag-o lang nilang nadunggan ug bisan pa kinig sukwahi sa ilang naandan nga pagginawi og pagtuo. Hinaot ikaw magpanalangin kanila sa ilang mga pamilya, sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.